What's up guys? May pag-uusapan tayo ngayon guys, no? Para maipaliwanag lalo na sa mga baguhan na security guard, no? May isang bagay, pag ikaw gwardiya guys, pag nagjo-duty ka na, no? Lalo na sa mga malalaking detachment, may isang bagay na kinakainisan kay na para bang bakit ginagawa natin araw-araw to, balik-balik lang naman, ganun. Ipapaliwanag ko sa inyo bakit ginagawa yon. Okay? So tara, pag-usapan natin. Guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay? Kung bago pa kayo sa channel ko guys, at magugulat kayo, may lalaking nakasando, mahaba buhok, at nagsasabi na security officer, security guard. Paano naging security officer, security guard to? Mukha namang ingot at tambay. Kasi guys, ako ay isa ng retired na po ako. Hindi na po active. Isa na akong freelance, no? Wala na amo. Kaya nagagawa ko na ang dapat kong magawa. Pero guys, gumagawa ako ng mga video ko guys, na mga karanasan ko, kaalaman ko, advanced learning, binabahagi ko sa channel ko guys, na kung mapapanood mo yung mga video ko guys, ay yan ang ikakalamay mo sa duty mo ngayon bilang security guard. At maaring magagamit mo siya, no? Para hindi ka mahirapan, no? So, pumunta ka sa channel ko, ayan. Sa channel ko, guys, pag nakarating ka na dyan, pindutin mo yung playlist. Ayan o, playlist, o. Ayan o, playlist, okay? Pag napindot nyo yung playlist, guys, yan ang lalabas, no? Yan ang lalabas, pumunta ka sa Security Guard Matters, no? Ayan ang Security Guard Matters. Nandyan, ang dami ding video dyan, guys, na magagamit nyo, magiging armas nyo sa pag-duty nyo ng gwardiya. Ngayon, kung gusto mo naman mag-imbestiga sa nagsasalita sa harapan nyo, marami tayong video dyan guys. Magbibigay, magtuturo sa inyo kung paniwalaan nyo ba ako hindi, no? So, okay guys, ano ba pag-uusapan natin? Ay yung kinakainisin ng mga security guard. Na lalo na kung plain na security guard, hindi pa nakakaintindi, parang naiinis araw-araw na, ay itong pag guard mounting, araw-araw, tuwing papasok ka, mag-guard mounting. So, ano ba itong guard mounting, guys? Kung gusto nyo malaman ng guard mounting, ayan yung video ko, ayan, ginawan ko na ng video yan, ano. So, ginawan ko na ng video. So, basahin muna natin, guys. Meron akong nakuhaan, na nakita ba, na parang hinanakit niya yata ito. Ayan, okay. So, kung gusto nyo malaman yung anong guard mounting, yung masaliksik nyo, puntahan nyo yung video na ginawa ko. Pero ito yung issue na pag-uusapan natin ngayon. Ayan o, mga body, SG at LG, security guard at lady guard, no? Kailangan ba talaga araw-araw guard mounting? Imbis na mapalitan kaagad ang panggabi at nakauwi kaagad, nakakatulog na ay palaging ganito, ganon at ganon pa rin. Naman ang paalala ng mga trabaho sa na pwede naman yan isend na lang sa group chat. Laging ganun na rin naman, tungtong kanan, harap kaliwa, harap kanan, sabay tikas, pahinga. Sayang ang mga minuto na inuubos sa ganito kabisik na sistema. Kailangan ba talaga araw-araw mag-guard mounting? Okay, so bakit ginagawa ng detachment yan na mag-guard mounting? First shift, second shift, third shift, no? Nag-guard mounting. Ano ba talagang purpose, no? Ang guard mounting, guys, ay kung magtatrabaho ka sa construction, yan yung counterpart ng tinatawag na toolbox meeting, no? Ang mga construction, guys, bago magsimula yan, may toolbox meeting na ginagawa yung mga yan. Ganon din tayong mga gwardiya, may guard mounting din tayo. Okay, bakit ginagawa yung guard mounting? Ang guard, may tugtog yung kapitbahay ko guys, sandali, baka kuha na naman tayo, ma-copyright na naman tayo. Ang hirap gumawa ng video, wala nang kita, wala nang nanonood, may copyright pa, sandali. Magsisirado pa ako ng pintuan. Okay guys, bakit ginagawa ang guard mounting? Ginagawa ang guard mounting para ma-redisiplina ang mga security guard na pumasok ng maaga, 30 minutes before their duty. Kasi kunwari, ang first shift natin ay alas 7, no? Kailangan guard mounting natin alas 6:30.
Kaso lang, minsan napapasobra yung salita ng mga officer, lalo na kung madaldal tulad ko, ay mapapasobra ang mga i-dismiss ang guard mounting nasobra pa mga 701, 702, ganon ang dismissal, no? So, ang guard mounting, ginagawa rin yan to check kung sa manning, kung nandyan yung mga gwardiya natin. Yan ang purpose bakit ginagawa din yung guard mounting, no? So, chine-check kung ang manning ay kulang. Ngayon, kung ang manning ay hindi may kulang, that's the time na mag-cover up yung mga tawag reliever. Ngayon, kung ang reliever ay ubos na din, ang daming absent, that's the time na magpapadiretso kami ng duty. Kaya nag-guard mounting kami mga officer, no? Araw-araw yan ginagawa. Siyempre, araw-araw may manning, araw-araw i-check yan kung kumpleto ba yung manning natin. Pangalawa, ang guard mounting, that's the time na i-release namin ang mga bagong instruction mula sa kliyente. No? Nag-guard mounting kami mga officer kasi may mga instruction na maya-maya binababa mula sa opisina ng security office. So, binibigay namin yan sa mga gwardiya namin. May bago tayong instruction na ganito ganon. Diba? So yan ang purpose bakit nag-guard mounting kami. Para yung mga gwardiya natin, ma-update ko ano yung mga bagong memo, bagong kautusan, bagong patakaran ng kumpanya ang pinagdudutihan nating mga security guard. Okay? Ngayon, ang pangatlong ting purpose bakit nag-guard mounting tayo ay para ma-check natin ang appearance ng ating mga gwardiya. Especially kung mahigpit na tinatawag na detachment yung pinagdudutihan natin. Kasi kung hindi mo i-check ang mga security guard, yung iba ay lalawsi-lawsi na. Kaya magka-diferensya ang security guard na walang officer, walang detachment, at ang mga security guard na may officer, may detachment. Pansinin mo yung naka-duty sa mga mall. Di ba? Ang titikas, ang lilinis, hindi tulad ng naka-duty naman, dumi-dumi na mga uniforme. Ang dudugyot pa minsan, lousy pa minsan. I-check ng officer yan pag rendered nyo ng duty, especially yung mga accessories nyo sa katawan, no? So, kaya nga araw-araw yan. Hindi pwedeng, bukas na lang, tatamarin ka, no? So, pang-apat natin gagawin. Ang pang-apat, bakit may guard mounting, ay to remind sa mga security guard yung mga bulilyaso na nangyari sa mga kasama, no? May mga kasamang biglang natatanggal. I-relay mo yan. Natanggal si ganito dahil ito ang ginawa. Di ba? Ito yung problema niya, tinanggal siya. I-relay mo sa mga gwardiya mo yan, ikaw officer. Ang tawag doon, to make it warning. Hindi yung ikaw gwardiya, nagrereklamo ka, bakit tinanggal ako agad? Wala man lang warning. Sa guard mounting pa lang, paalalahanan kayo, winawarningan kayo na huwag niyong gawin yan, huwag niyong gawin to. Okay? Para reminded kayo palagi. Panglima, i-check ng mga officer yan araw-araw ang mga papilis nyo. Tulad namin, ang detachment namin ay 200 na katao na gwardiya ang aming mga tauhan. May first shift, second shift, third shift. Hindi pwedeng hindi mo mamonitor yan at i-check kung may dala bang lisensya yan. Anong ang tinatawag na assurance mo na may dalang lisensya yung security guard mo pag nag-render ng duty? Kung hindi ka mag-guard mounting, sige, alisa kayo, duty na kayo. Ganunin mo lang. Sino masisisi? Security officer. Kaya yan, kailangan naming mag-guard mounting. No? Hindi pwedeng hindi ka mag-guard mounting kasi ginagawa yan sa mga sobrang daming tao o sobrang daming gwardiya. Okay lang yung walang guard mounting, palitan lang,
Kung 3 lang kayo, 4 lang kayo, palitan na kayo dyan, walang problema doon. Madaling ma-disseminate ang mga information o madaling ma-check ang mga information na kung hindi nakuhaan. Ika nga, hindi na tama yung mga pinagagawa ng gwardiya. Pero kung 200 almost yung tao mo, hindi pwedeng hindi araw-arawin mag-guard mounting para ma-remind ang mga security guard o ma-check. Okay? Yun yung mga, kaya araw-araw nakakasawa minsan, pero dapat gawin kasi nga, situate na maayos yung pag-dispatch namin sa mga tao namin. Okay? Okay ba? So ngayon, nagkuha na tayo, na-check na yung mga papilis mo, o di, okay. Di ba? At, ang guard mounting, pang-aninunting purpose, ay to hear or to have tinatawag na to receive any comments, problem from your duty. O, sino? Anong comment dyan? May problema dyan? Salita kayo. Gaganunin namin. Basta isang, sir, paano ba yung empleyado, sir, ganito? Ano bang dapat gawin? So, pag nagsabi na ngayon isang gwardiya, masasabi mo sa karamihan. So, yung karamihan, may inform. Ganun dapat. Hindi yung nag-uusap na kayong dalawa, 200 pa naman kayo mahigit eh. Di ba, paano mamakuhan? Nagsishare kayo ng knowledge or pinapakinggan mo yung problema ng ibang gwardiya para someday hindi maging problema sa duty. Okay? Yan yung dahilan bakit araw-araw, sabi nila, araw-araw na lang, imbis na kumuhan. Hindi pwede kasi nga, paano kung ngayong araw na to, nagsabi ako, ganito ang memo natin kinabukasan may ibang magjo-duty galing sa leave, galing sa absent, galing sa ganito. At napahalo sa inyo, kayo will inform yung present kahapon. Yung hindi present kahapon, ano mangyayari? Kaya sabi nila, kaya yung iba nagsasawa sa guard mounting at saka hindi pare-pareho ang utak ng tao. May slow learner, may slow catchy at may mga matalino. So siguro yung nagreklamo, araw-araw na lang isang salita lang nakukuha mo na. Pero yung iba, nakanganga pa, lalo na kung problemado yung gwardiya, no? So araw-araw talaga kailangan ma-remind natin yung mga security guard natin. At baka sabihin nyo, hindi man lang kami winarningan ni sir, hindi man lang kami sinabihan ni sir. Araw-araw na nga guard mounting Ibig sabihin, anong sabihin? Reminded kayo araw-araw. Nakakasawa man siya, pero dapat gawin, especially kung malalaking detachment. Hindi dapat pabayaan na hindi ma-inform yung mga yung mga tauhan. At kung kinatwiran ng gwardiya, sir, hindi naman namin alam yung bagong patakaran na binaba na memo, sir, wala naman pong sinabi sa amin. Malalagot yung mga officer, lalo ng commander. So, anong lusot mo kung sabihin mo hindi mo alam? Araw-araw namin sinasabi sa inyo. Sasabihin mo pang, sir, hindi namin alam. May guard mounting tayo. At saka, kayong mga gwardiya, ang bayad natin sa kumpanya, from 7, kunwari 12-12 ka, from 7 to 7. Ay, kailangan isakto, at isakto ka rin alis, isakto kang papasok, isakto kang alis. Kaya nagbibigay tayo ng allowances na 30 minutes. So, isa pa yan, pang-anim yata na ang gwardiya dapat present sa guard mounting kasi kung wala ka doon sa guard mounting, automatic papalitan ka na agad ng duty. Kasi para maninigurado wala tayong buta sa duty. So, isa rin yun bakit may guard mounting, no? So, I hope na maintindihan nyo kasi alam ko nagkakasawa nga minsan, balik-balik na lang kahit naman ako ano bang sasabihin mo ngayon? Ano na naman kuhan? Pero kasama talaga yan sa duty ng security guard na magkaroon na ng guard mounting, especially kung malaking detachment. Maramihan 100, 90, 80 kayo. Kailangan i-guard mounting araw-araw kahit nakakasawa. No? Kasi isa yan sa mga procedure how to dispatch security guard personnel sa area natin, lalo kung malaking area. No? So, huwag kayong magsawa na nandyan yung guard mounting palagi. Huwag kayong mainis na, ano ba yan?
imbis na makauwi yung ng panggabi, matulog. Hindi, kasama yan sa bayad. Ang tawag dyan, procedure. So, kailangan tiyagaan mo sarili mo na umatin yung guard mounting kasi nga, kasama yan sa bayad natin. Kasi una-una, para wala kang lusot na sabihin mo, hindi ka na inform. Pag may bagong memo, binaba, nasabi sa guard mounting. Ngayon, hindi naman pwedeng sabihin ng isang beses yan sa umaga. Hindi pwedeng sabihin. Kasi nga, hindi naman kayo pare-parehong dumarating sa may iba na nag-absent, nag-leave, may iba na at least kararating niya, well-informed siya. Ay, mayroon palang bagong memo. May bago palang takaran. O, di ba? Hindi nakanganga ka, tapos nabulilyaso ka. Nung nabulilyaso ka, sabihin mo, wala naman kayo sinabi sa akin, sir, mayroon palang ganun. Di ba? Wala kang lusot. Ibig sabihin, kung mabulilyaso ka, kapabayaan mo na sa trabaho mo talaga kasi araw-araw may guard mounting. No? Araw-araw. Kung may bulilyaso yung isang kasama nyo, nabulilyaso si ganito dahil ang mali niya, ganito. Ay, sir, bakit ganun, sir? Ganun. Mag-discuss kayo ngayon sa guard mounting. No? Ano bang dapat gawin, sir? Sir, natanggal si ganito. Hindi sumaludo kay ganito, ah. Ano ba talaga, sir? Kasi nung panahon na nag-duty ako sa yung mall na dollars ang gamit. Dollars ang binibili doon. Tinanggal siya ng pinagalitan siya ng manager, ng commander namin kasi hindi daw sumaludo doon sa general manager namin, doon sa selling area. Tapos, nung mag-guard mounting, pinagalitan siya, ikaw kahapon, dumaan kami sa hindi ko sabi naman ng guardian, sir, kasasabi lang ninyo nung nakaraan, kahit hindi na bumati na lang sa selling area, huwag na lang sumaludo. Kasi nga, pag saludo ko ng saludo, di ba, minsan? Yes, sir. Di ba? So, yung bati, good morning ma'am, good afternoon ma'am, kung dadaan yung boss ba, ay enough na yon. Kasi kung sasaludo ka nga naman talaga, ang uwi mo tingnan ang uwi ba, masyadong mauwi na, masyadong bang pa-show na. So, kinatwiran nung gwardiya. Tapos nung nag-discuss nga kami sa guard mounting, ano ba talagang dapat gawin, sir? Kasi wala namang problema kung sasaludo kami, sir, eh. Pero isa lang naman sinabi niya, sir, eh. Naiwasan yung miscommunication. Ano sabi ng gwardiya? Ang instruction sa amin, sir, enough na yung bumati kami. Wag na yung magsaludo kasi uwi nga daw. Sa inyo naman ngayon, sir, gusto niyong sumaludo kami. Kasi nga, gusto ng gwardiya, gusto ng commander, iniskortan niya kasi yung pinaka-general manager ng kumpanya. So, gusto ng commander na masabi na snappy yung mga gwardiya niya. Bumati lang siya. So, nagkaroon sila ng pagtatalo dun sa formation, sa guard mounting namin. Ano ba talaga, sir? Wala namang problema kung saludo, sir. At wala namang problema kung bumati lang naman. Ang ano yung proper gawin namin, hindi yung So, nagkalinawan, no, sa guard mounting. Hindi sila nag-usap doon sa sulok na silang dalawa lang, na sila na nakakaalam. Ngayon, nagkalinawan sila. Pag ganun, bigyan mo naman ng kunting tikas na kasama kami. Parang ganun, ginanon ng commander. Pwede na yung bumati. Pero kung dadaan lang siya lang mag-isa, nagro-robing lang siya, pero kasama kami, ibig sabihin, lagyan nyo ng tikas para naman mapaganda yung imahe ng agency natin. Mga ganon namin ng commander. Yung pag ganun, sir, wala namang problema. Hindi kami inform, Nagkakaroon kami lituhan. So, ang mga tao, nagkaroon ng idea, ganun dapat. Okay? So, yun tayo, kaya tayo may araw-araw guard mounting, no? So, kung parang nagsasawa ka na sa guard mounting, ay wala kang magagawa kundi gawin yun kasi kasama yun sa binabayad sa'yo na umating ka ng guard mounting kasi nakakainis ka naman, no? Ang pasok mo, alas 7. Kailangan alas 6:30 nasa area ka na, no? Dapat alas 7. Kailangan alas 6:30 doon kasi may guard mounting, no? Tapos yung panggabi naman, uwing-uwi na. Gusto ng yumakap sa asawa, hindi makauwi kasi binitawan yung guard mounting na alas 7 sakto. Guys, I hope na maintindihan nyo bakit may guard mounting araw-araw. Kung hindi pa kayo nakaranas ng malaking detachment, baguhan pa yung mga gwardiya,
hindi na kayo maninibago sa guard mounting. Hindi na kayo magsasabi na, ano ba yan, araw-araw naman ginagawa, wala, pare-pareho lang naman sinasabi. Ngayon, alam nyo na kung anong dahilan, no? Kung bakit ginagawa yan. Kasi nga, to relay any information, muluma man o bago, para walang lusot ang mga gwardiya na sabihin hindi nila alam, no? At kung may mga reklamo kayo, may mga hinaing kayo, pwede niyong ilabas sa guard mounting. Sir, paano ba to? Ganito, lalo na kung medyo may mga senaryo ka dun sa area mo. Sir, paano bang gagawin sa mga empleyado matigas ang ulo, sir? Binabaliwala kami. Magkakaroon ng tinatawag isang salita lang true sa maraming kasamahan natin. At isang salita lang, hindi yung isa-isahin mo. 200 kayo, isa-isahin mo. O, di ba? So, dapat sa guard mounting doon sasabihin para maintindihan ng lahat. Okay? So, I hope na kayo mga security guard ngayon, hindi kayo magreklamo. Na, araw-araw guard mounting, nakakasawa naman. Hindi. Huwag niyong pagsawaan kasi dyan ang tamang procedure natin para ma-well informed tayo. Nang maliwanag na sa atin, bakit araw-araw tayo nag-guard mounting bilang security guards, lalo na sa malalaking detachment, no? Ngayon, kung talagang sawang-sawa ka na sa kakaatin ng guard mounting, pagsikapan mo, makapag-retire ka ng maaga, tulad ng ginawa ko, para hindi mo na magawa yan. Pero sa ngayon, kung nag-duty ka ng security guard, no choice ka kundi gawin yan. No? Kahit anong sigaw, bakit mayroon pang ganun? Wala. Kasi kasama yan sa duty natin bilang security guard na umattend ng guard mounting, no? At kung ang officer ay naiinis kayo dahil bakit nag-guard mounting araw-araw, naiinis din yung mga officer. Kami mga officer, naiinis din kami. Kaso lang, no choice din kami kundi gawin. Minsan nga, bato, guard mounting ba tayo, sir? Ganon. So, isang beses, hindi ako nag-guard mounting. Isang beses, tinamad ako at nag-check lang ako ng manning at dinipray ko na agad yung mga tao ko. At may nabulilyaso ako isang tao at kinatuwiran niya, wala naman po daw sinabi sa kanya. Nung sinabi sa kanya na, wala bang sinabi ang officer niyo sa guard mounting bago kayo na-deploy? Wala po eh. Sino ang officer niyo na in charge noon? Sir, si De La Peña. Tinawag ako. Doon ko na-realize na patay. Sabi ko, sir, kasi po, nasabi ko na po kasi doon sa nakaraang guard mounting namin. Tapos, since alam kong na-inform na sila, ay para hindi na po sila mapatagal, makapalit na agad sa kapalitan nila, na matwiran ako, ay binitawan ko na sila agad para magawahan. Pero, yun nga po, na inassume ko na lahat sila ay alam na. May bago ngang dating, galing sa leave, kapapasok lang, hindi siya informed. So, sinong bulilyaso? Sa akin. So, kami mga security officer, kahit natatamad na rin kami gumawa ng araw-araw na guard mounting, hindi pwede namin hindi gawin kasi nga, puputok din sa amin. At pwede kaming tanggalin pag nangyari, okay? So, kung guys, maliwanag sa inyo, mabigyan nyo na like. Kung malabo, dislike the video. At kung baguhan ka, sana pindot mo yung subscribe button dyan, idamay mo yung notification bell, at kung may mga tasalubong kayong advertise diyan, panoorin naman nyo para makatikim ako ng kape at asukal. Kasi sa ngayon, wala talaga. Kasi walang nanonood sa mga video ko guys. So, kahit na kayo dalawa lang kayo, 3, 4, nanonood kayo na advertise dyan, matutulungan nyo kahit papaano, no? So, kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!